So may isang update mga ate at kuya. Ginigil match si VP Sara. Ano kaya ang nagpainis sa ating pangalawang pangulo? And medyo na-appreciate ko dito. Ano medyo? Sara supporter naman talaga ako ever since. And Duterte supporter. So natuwa ako ng bongga kay VP Sara dahil parang katulad siya ng kanyang ama ni Tatay Digong. Hanapin ko lang po yung isang picture ha para meron tayong comparison. Like po tayo. Subscribe na rin po kung hindi pa. May napuntahan akong probinsya kasi na nakita ko talaga doon yung kaibhan ni VP Sara sa ating Pangulo ngayon. Okay? Sa isang napuntahan kong probinsya, nakabalandra doon ang pagmumukha ng ating Pangulo. Bidang-bida ang ating Pangulo, nakabalandra doon. Ay, YouTube. Ano ba yan? Sige. Pero si VP Sara, hindi niya gusto yung mga pagiging epal. Yung 'di ba may tinatawag tayong mga epalitiko? Yan po yung parang kaguluhan din ngayon sa Makati tsaka sa Taguig eh. Like yung pinamigay na notebooks, singit ko lang, yung pinamigay na notebooks ni total in relation din naman sa papalapit na pasukan at si VP Sara ang ating DepEd secretary. Parang may issue sa Makati kasi nga parang napapunta sa Taguig yung ibang parts ng Makati or napahiwalay ang isang barangay ng Makati at napapunta sa Taguig. BGC ay 'di ba Taguig yan, hindi Makati. Ngayon, sino ang mayor ng Makati? I think it's Abby Binay. At sa Taguig naman ay si Cayetano, yung asawa ni Senator Cayetano ngayon. Si na-meet ko na in person eh. Magandang babae, basta asawa ni Senator Cayetano. Parang basta mayor ng Taguig. Yung pinamimigay, may isang barangay doon na parang dating pag-aari ng Makati na ang pinamimigay ni Abby Binay na notebook ay nakadikit yung mukha niya, may mukha. Nakabalandra yung nakaprint sa notebook or sa cover ng notebooks na pinamimigay sa estudyante sa isang barangay na dating part ng Makati, na nandun talaga yung mukha ni Abby Binay. Kaya ko binabanggit yung pagiging epal ng mga politiko. Gusto nila sa kanilang mga projects, sa kanilang mga pinapagawa, nakabalandra ang kanilang pangalan o kaya naman mukha. May isa nga po nag-graduate ng kindergarten, ang kanyang certificate of recognition, yung parang yung certificate ng mga graduate ng kinder, parang gagraduate ng high school o kaya ng grade 6 or elementary. Di ba may tinatanggap kang diploma or certificate? Yung certificate na tinanggap ng kindergarten, may nabalita yan ng mga nakaraang buwan, ay nandun yung mukha nung nagbigay ng parang mayor, babaeng mayor. So ang dating ay parang siya yung naka-receive ng certificate. Nakadikit yung mukha niya doon sa certificate of recognition ng isang kindergarten student or pupil sa isang kindergarten. Na hindi naman naglagay doon ng mukha yung bata, yung kindergarten, pero yung mukha nung nagbigay ng certificate, I think kung hindi man siya barangay captain, baka siya ay mayor ng lugar, nakabalandra. Ganon din po sa mga proyekto, di ba, like waiting shed, eskwelahan, public school, pero nakalagay ay Mayor Kinembular type school building. That's epalitiko, kaipalan. 'Di ba? Tapos yung pinamigay ni Abby Binay, maisingit ko lang, na mga notebook, tinanggihan ni yung asawa ni Cayetano. Tinanggihan. Lani Cayetano ba, Ate Claire Jimenez? Tinanggihan ni Mayor Lani. Kasi nga ba't ang mukha mo nandyan? So ano yung barangay na ito ng Taguig, hindi na ng Makati? Nagbigay ka nga ng notebook para makatulong, ang mukha mo na nakabalandra. That's pagiging epal. And ito nga po si VP Sara, nakakatuwa. Binaklas niya, kita nyo yan? Sa isang public school classroom, merong nakalagay na picture niya. Sa pinakataas po ng bulletin board siguro ito. Kung hindi man blackboard. No? Hindi, ang bulletin board yung nasa yung kabila, yung kulay blue na yun sa pinaka rightmost corner na picture, may kulay blue, so that's the bulletin board. And then this looks like, kasi parang covered ng plastic eh. Pagpalagay na natin nasa harap ng classroom, no? Kung saan nakaharap ng estudyante, nakabalandra yung picture ni VP Sara. Binaklas niya, mga ate. Kasi si Tatay Digong, kung naaalala nyo,
nung pinarehabilitate niya yung Boracay, yung nakakwento ko na to, nung panahon na bibisitahin na ni Tatay Digong kung ano na ang itsura ng Boracay after rehabilitation, kasi di ba parang sabi nga niya, naging cesspool na yung beach ng Boracay or yung dagat ng Boracay kasi nga diretso doon yung mga drainage. Diretso mismo sa front beach. White sand ka nga, pero yung mga alulod, yung Poso Negro ng mga hotels, take note hindi ito mga bahay-bahay lang ng mga inhabitants ng Boracay, hindi. Drainage, Poso Negro ng mga hotel sa Borang pagkagaganda at pagkalalaki, mga 5-star hotels at kahit na mga pipitsugi hotel, doon ang diretsyo sa front beach. Imagine niyo na naglalangoy tayo sa dagat ng Boracay, tapos yung alulod, lahat Poso Negro, doon ang diretsyo. Naliligo tayo sa cesspool, mga ate at kuya. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Nasa lahula ang Boracay. And then nung pinalinis yan, ang ganda, luminis, lumawak ang mga kalsada. Meron na silang proper, parang sewerage system ang Boracay ngayon. So, hindi na sa lahula. Nawala na rin yung mga green, yung mga algae or lumot. Nawala, dati nilulumot ang dagat ng Bora eh. Saan ka nakakita nagkakalumot ang tubig alat? Hindi po nangyayari yan sa tubig alat. Ang lumot nabubuhay lang sa tubig tabang. Nababanggit ko na rin ito sa mga previous vlogs ko na ang lumot na pwedeng mabuhay sa tubig alat ay lumot na gawa ng pupo ng tao. So it means to say, ang mga Poso Negro ng mga hotels doon ang diretsyo. Sipin nyo, tagal dekada na ine-enjoy natin ang tubig ng Boracay, yung pala diretsuhan ng lintik na kasalahulaan at saka mismanagement na rin siguro or corruption, di ba? Kasi pinapayagan yung ganung sistema at hindi rin maayos ang sewerage system ng Boracay. So pinaayos si Tatay Digong, pinarehabilitate. Nung natapos yun, 6 months sarado ang Boracay. Inakusahan pa ni Trililing na magpapagawa lang si Tatay Digong ng kasino sa Boracay. Wala po, hanggang ngayon walang kasino sa Boracay. Mukhang bawal ang pasugalan sa Boracay eh. Di ba ganon ang intriga ni Trililing, ang fake news ni Trililing, magpapatayo lang ng kasino doon. May mga pinakita pa siyang mga binubuldoze na mga kabundukan, pagtatayuan nga daw ng kasino. Walang kasino hanggang ngayon. Kaya Trililing, kasama ng 8 Diretso at ng ibang mga dilawan, lagapak. Kaya ang ginawa ng mga dilawan ngayon, nagtago sa kulay pink. Or nagkunwari ng kakampi ng administrasyon. Okay, ayan na, nasa likod na ni Papsi, nasa palibot na ni Papsi ang mga dilawan. Nakatulad ni Trililing na mga damunyo sa lipunan. Okay? So, pagpunta ni Tatay Digong ng Boracay, nalaman niya na yung mukha niya nakabalandra sa bawat poste ng kalsadang dadaanan, nakalagay yung tarpaulin. Welcome to Boracay Island. His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. Pinabaklas yun lahat ni Pangulong Duterte. Hindi ako pupunta sa islang yan pag nakita ko ang pangalan ko at mukha ko dyan. Suffice to say, hindi epal si Tatay Digong. Ayaw niya ng ganung mga recognition, ayaw niya ng ganung pagsasamba, pagpupuri. Anong dahilan? Sabi ni Tatay Digong, pera naman ng taong bayan ang ginastos dyan sa rehabilitation ng Bora. Ang hirap nun nagsara ang mga hotels, nagsara ang mga, di ba, mga vendo, yung mga palengke, ganun, mga tiyanggi-tiyanggi, lahat ng negosyo sa Bora nagsara. Kasi wala namang turistang papasok. Nung nirehabilitate yan, parang naka-lockdown ng Boracay. Anong ginawa ng gobyerno natin? Binigyan ng ayuda. After nun, binigyan din ng lupa yung mga talagang taga nun. Diba? 6 months na ginagasasan ng gobyerno yung dapat sweldo ng mga tao. Sipin mo, wala namang yung mga, kahit yung mga naglalako ng mga bracelets dyan, yung mga naghihena tattoo, wala silang hanap buhay. Dahil ni-lockdown ng Boracay, kung hindi man, ni-rehabilitate. Nilinis. Ngayon ang ganda ng Boracay, ang linis na, hindi na nakakaya. Sana lang ma-maintain. Kasi paminsan-minsan may nakikita pa rin akong lumot eh. Normal naman yung pag nagtatag-ulan. So ayaw ni Tatay Digong ng politiko, ayaw niya ng ganyan, pera ng taong bayan ang ginastos sa rehabilitation, sa mga projects na ito, pera ng taong bayan. Tapos magpapaprint pa kayo ng mga tarpaulin ng mukha ni Tatay Digong, pera pa rin ng taong bayan yan, buwis pa rin natin yan. So ayaw ni Tatay Digong ng kaipalan. And here comes VP Sara na mukhang nakuha naman niya yung mga principles, values ni Tatay Digong. So nakakatuwa. So nakita niya ang mukha, parang nakakailang, right? May mga tao na gano'n, no, naiilang sila na gano'n yung paghanga sa kanila or pagtingin sa kanilang ibang tao. Tapos si VP Sara nung na-meet ko to sa, sa, isang meeting de Avance, talagang,
ang laki ng tiyaga ni, hindi naman po sa pagsusumipsip. Shoutout VP Sara. Naging part niya ako ng balita about VP Sara. Nabalita si VP Sara sa SMNI na ito bang mga pagsi-selfie ng mga ano ng mga kandidato, dapat ba itong pagbawalan na ganyan. Binalita ng SMNI, isang picture namin ni VP Sara doon, nag-selfie kasi ako with VP Sara. Sa ibinalita ng SMNI, natin naman si yung nagbalita na yun, di ba na nagpaalam sa akin na gagamitin niya yung picture ko. Pero at least napanood ako sa TV, at least yung aming selfie ni VP Sara. Okay. Kung hindi nyo pa nakikita yan, siguro some other time. Pero yung mga matagal ko ng followers dito, nakita yung picture namin ni VP Sara. In-upload ko naman yan sa Facebook. So, si VP Sara, makikita mo yung tiyaga niya. VP Sara, huwag mo kaming biguin ha. Maawa ka na sa Pilipinas. Huwag kang magbabago, VP Sara. Huwag kang mai-impluensyahan ng mga nakapalibot ngayon sa iyong mga animal. Right? So, yung tiyaga ni VP Sara na ang daming gusto magpa-picture dito. Kung ano, hindi lang magpa-picture, mga ate at kuya, may mga bit-bit na mga t-shirts, may mga bit-bit na mga mugs, papipirmahan kay VP Sara, autograph. Baka umuubos si VP Sara ng 10, 20 minutes. Mapagbigyan lang yung mga nagpapapicture sa kanya. Hinahablot-hablot ng ayata yan. Ang ngiti ni VP Sara siguro, ngalay na yung panga niya kakangiti. 'Di ba? Ako nang nahihiya na mangulit pa ng picture. Pero si VP Sara naglalaan ng oras sa mga masa, 'di ba? Sa mga taong nasa grassroots. Kung 'yun ang kaligayahan, which dapat mo Papshi matutunan. Kasi kayo, very elite kayo eh. O hinablot-hablot ka noon, nagkanda sugat-sugat ka, 'di ba? Ang dami mong tagahanga, Papshi. Yung iba ng ano lang sa iyo noon, ng hablot lang para mamerwisyo. Yung iba naman talaga grabe yung paghanga kasi ikaw yung nakikita ng mga Pilipino noon na pwedeng at least no, sa isip ng karamihang DDS at Marcos loyalists, ikaw yung pwedeng humalili kay Tatay Digong at magtuloy ng nasimulan. Pero 1 year ka pa lang, bigo na kami. Yung iba ngayon mga bulag pa. I don't know, nabubulag-bulagan or baka panatiko na. Right? Marami naman kasi Pilipinong panatiko eh. Ewan ko kung hanggang kailan kayo maluloko ng mga ensaymada vloggers, ng mga sip-sip na media at mababait na media. Tingnan niyo yung nangyari nga pala kay Sir Jay Sonsa ha. 'Di ba July siya nakulong, July 18? Hindi binabalita ng media mga ate at kuya, tumahimik sila doon. See? Ayaw nilang ibalita, ayaw nilang maging famous si Sir Jay Sonsa. Hindi dapat nga kayo matuwa at nakulong, di ba dami nga Piklawan natuwa kasi nga supporter ni ni Tatay Digong si Jay Sonza, dati supporter din ni PBBM, bumaliktad na nga lang. Tuwan-tuwa siya, tawag pa nga nila kay Sir Jay Sonza, broadcaster turned troll. Troll daw si Sir Jay Sonza. But anyway, eto na nga po, personal na tinanggal ni Vice President Sara Duterte ang nakapaskil niyang larawan sa isang silid-aralan sa Vicente Duterte. Duterte? Baka ninuno nila, no? Vicente Duterte Elementary School sa Bansalan, Davao del Sur, alinsunod sa DepEd Order No. 21, Series of 2023. May bago palang DepEd Order ngayong taon lang. DepEd Order DepEd Order pala na yun ay Brigada Eskwela. No, Order number 21, so guidelines, implementing guidelines. So baka dun sa DepEd Order number 21, wala dapat mga ganong ibang idikit na. Kung hindi naman siya learning materials, kung hindi naman siya ABCD or pictures na pwedeng matutunan ng mga bata, tatanggalin na lang. Baka yun yung DepEd Order number 21 ngayong taon. Kasabayan ng pakikiisa niya sa Brigada Eskwela 2023 sa paaralan kung saan pinaaalalahanan din niya ang mga guro tungkol sa naturang guidelines or alituntunin, parang gano'n na layong tiyaking malinis at walang anumang dekorasyon. So kung mga ididikit mo lang mga paintings at wala naman talagang wala namang matututunan ng mga bata, wag mo nang ilagay yung decoration na yon, no? Tarpaulin o poster ng walang anumang dekorasyon, tarpaulin o poster ang mga silid-aralan upang hindi mabaling ang atensyon ng mga mag-aaral sa itinuturo ng kanilang guro. Siyempre kung may mga arts dyan na naka-display, baka yung mga bata, lalo elementary, di ba? Lalo very colorful yung mga naka-display. Kung hindi din lang naman learning materials, huwag na lang. Yun siguro yung bagong guidelines ngayon, DepEd Order number 21. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga education stakeholders para sa iyong napakahalagang suporta at aktibong pakikilahok sa kaganapan ng Brigada Eskwela 2023 ayon sa Pangalawang Pangulo.
At ang picture ay galing po sa page ni VP Sara. Ngayon, nung ako'y elementary pa hanggang sa ako'y maging high school na, ang naka-display po talagang picture ay picture lang ng Pangulo. Tama ba? So, yeah, picture lang ng mga presidente, Erap, Ramos, Curicong din. Yun lang yung makikita mo sa mga classrooms. Pero yung picture ni VP Sara ay dinikit. So sabi niya, hindi naman ako Pangulo Baka kinalakhan din ni VP Sara. Comment nyo nga kung inabot nyo yung ganyan. Baka mamaya sa private kayo pumapasok. Sa public school kasi gano'n, nakadisplay ang kung sino man ang Pangulong nakaupo. 'Di ba gano'n? Nakalagay talaga in honor of the President of the Philippines dahil ang school na yan ay pampublikong paaralan. And also para makilala rin ng mga bata na ito ang Pangulo ng Pilipinas. Gano'n, 'di ba? So nakakatuwa nung ako'y nag-OJT, picture ni Tatay Digong yung nakalagay. Alam niyo ba sa lugar kung saan ako nag-practicum, alam niyo ba na may isang teacher na pinklawan? Pinklawan yung classroom nung isa sa nandun sa school na pinag-OJT-han ko. Sabi niya, ay naaalibadbaran nga ako sa picture na yan, kaya lang wala tayong choice. Maraming pinapatay. Sabi nung pinklawan na teacher, marami daw pinapatay si Tatay Digong. Hindi naman daw niya pwedeng baklasin yung picture na yun sa classroom dahil yun ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya si VP Sara siguro, hindi naman ako presidente tsaka siguro nung siya'y bata pa, ang inaabot yung mga picture talaga, picture lang ng presidente dapat. Para lang makilala din ng mga estudyante kung sino ang nakaupong presidente, no? So tinanggal ni VP Sara yung picture. Thank you VP Sara, mukhang hindi siya epal Going back doon sa sinasabi kong mga politiko na epal, ito kasi may pinuntahan akong probinsya na ito nakikita ko ng mga pictures actually hindi dito, pero nakatarpaulin po ang mga picture nito dahil sa kanilang bida program. Ito, yan. Sa isang pinuntahan kong probinsya, nakaprint yung nakatarpaulin ang picture ni Abalos at saka ni PBBM. Actually, sa logo na yan, nandun si Abalos, nandito si PBBM, sa isang malaking tarpaulin sa isang probinsyang napuntahan ko. Bida program, bida, di ba, buhay ingatan, droga ayawan, keme. Yung campaign ni Abalos at ng administrasyong Marcos Jr. para hikayatin ang mga bata na huwag nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero hindi effective. Parang corny. Effective ba? Kayo nga mag-comment. Although nakabalandra na yung pagmumukha. Yapot nga ako. Laki-laki ng tarp nila. Yung tarp nyo ba nakakumbinsi ba yun ng kabataan para pigilan ang paggamit ng droga? Diba? Ay ngayon kasi ang sitwasyon ng Pilipinas, mga ate at kuya, ay lumala ang droga. Balik ang mga adik, 'di ba? Balik ang mga adik. Nagluluto na ng droga sa kulungan. Ayun, may Senate investigation. So yung bida-bidang program ni Papshi at saka ni Abalos, despite na ang lalaki ng tarpaulin nila sa bida program, yung bida buhay ingatan, droga ayawan, wang ifik. Nagsayang lang tayo ng pera. Balak ko ni Abalos tumakbong senador ngayong 2025. Kalat ang mukha niya Every barangay siguro or every town and cities or municipalities, cities and municipalities, dahil nga sa campaign nila kontra droga, may mga ganyan sila, panghikayat. Okay yan iwasan niyo yung droga, umayaw kayo sa droga. Mukhang hindi effective tuloy ang droga. In fact, nag-export tayo. Mabuti na harang yun. Di ba? Sa Australia, 2 toneladang tiabo. Kaya ayaw ni VP Sara ng kaipalan. Hindi naman minsan effective ang pagiging epal. Okay, naging familiar ang mukha mo dahil yun naman ang intent, di ba? Kaya nakabalandra ang mga pagmumukha. Naging familiar ang mukha mo na proyekto mo to, waiting shed mo to, ano ba to? Footbridge mo yan. School mong pinatayo yan, pero wag ka yung nakabalandra yung pangalan ng mayor o kung sino mong gobernador na kanya daw yun. Governor, latik-latik type school building, wag ka. Public school naman yun, pero ang pangalan nila ang nire-record. Pal, right? Salamat VP Sara, hindi ka katulad ng iba. And sana pagpalaing ka ni Lord na maging Pangulo ng Pilipinas kasi come 2028, dahil mukhang hinihingi talaga yan ng
at ipinagdadasal ng mga Pilipino. Ikaw ang nakita naming susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas, at nakakatuwang makita na yung mga virtues mo ay katulad ng iyong ama. Kung pwede nga lang hilingin na sana sooner ikaw na ang Pangulo, di ba? What do you think? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.